So everything is settled now, wala nang problema? Yes, son, ang tanging kailangan nyo na lang gawin ay pumunta sa simbahan. Well, wala nang problema Ryan, siguradong pareho kaming pupunta ng simbahan. Paano kung takasan ka ng bride mo? I won't let that happen. Nandito kami ngayon sa salas at pinag-uusapan ng ibang detalye para sa nalalapit na kasalan, pati na rin ang mga dapat gawin kapag nasa simbahan na. Nako, Araceli, mukhang wala ka ng kawala sa anak ko. Mukha nga po, are you okay, honey, may sakit ka ba? Napapansin ko nitong mga nakaraang araw ay wala ka palagi dito sa mansion, kapag nandito ka naman, palagi kang wala sa sarili mo at tulala. I'm fine, wala lang talaga ako sa mood nitong mga nakaraang araw. Red days, gusto mo bilhan kita ng french fries at sundae? Hindi na ako bata para sa ganyan, hindi lang naman para sa mga bata yun. Isa pa, 23 years old ka pa lang, you're still young. Hindi ko kailangan ng french fries at sundae, presensya mo pa lang, sapat na sa akin. Cheesy, bakit ikaw, hindi ba? Magbihis ka, aalis tayo. Saan tayo pupunta? I'll wait you here. Pagbaba ko muli ng salas ay naabutan ko si Dion na naghihintay sa akin. Halika na, hindi na rin ako nag-abalang magtanong kung saan kami pupunta dahil mukhang wala siyang balak na sabihin sa akin. We're here, nasa isang village kami kung saan puro magagandang bahay ang makikita mo sa paligid. Anong ginagawa natin dito? Iginala ko ang tingin sa paligid at namangha sa mga bahay na nakatayo dito. Sa labas pa lang ng mga bahay ay makikita mo na agad ang karangyaan nito. Karamihan sa bahay ay puro moderno ang disenyo. Araceli, nakikita mo ba ang puting bahay na yan? Isang kulay puting modernong bahay ang nakatayo sa harapan namin. Oo, nakikita ko, yan ang magiging bahay natin pag naikasal na tayo. I bought that house for you, Araceli, dito natin bubuuin ang mga pangarap at pamilya natin. Babalik ka sa pag-aaral mo at tatapusin mo ang college mo, at kapag nakagraduate ka na, saka na tayo mag-anak. Nagtubig ang gilid ng mga mata ko sa halo-halong emosyon ko, hindi ko maipaliwanag ang nararamdaman ko. Ang malinaw lang sa akin, sobrang saya ko ngayon. Sigurado ka, honestly, gusto kong buntisin ka agad kapag naikasal na tayo, pero alam kong marami ka pang pangarap at isa roon ang makatapos ng pag-aaral, at mas importante yun, makakapaghintay ang mga magiging anak natin, ilang taon lang naman. Pero kapag nag-aral ka na ulit, walang boys, ha, tandaan mo, asawa mo na ako, bawal ka nang magkagusto sa ibang lalaki, biglang nag-iba ang aura niya. Paano kung sila ang magkagusto sa akin? Ingungudngud ko sa pagmumukha nila ang marriage certificate natin, patunay na akin ka lang, at hindi na pwedeng kuhanin pa sa akin ng iba. Sa totoo lang, kahit sa simpleng pagganito lang sa akin ay grabe na ang pagpapasayang nagagawa niya sa akin, kahit anong sama ng loob o lungkot ko, kapag nandito siya sa tabi ko ay nagiging maayos na ako. Pasok na tayo sa loob. I love this house. Halo-halong emosyon ang nararamdaman ko ngayon. Nai-excite ako sa mangyayari, pero parang mas lumalamang doon ang pagkakaba ko. Panay ang buntong hininga ko habang nakatingin sa sariling refleksyon sa salamin. Simple lang ang ayos ko. Bumagay sa akin ang simpleng puting wedding dress. Ang buhok ko naman ay nakalugay at nilagyan lang ng konting curl sa dulo at flower crown naman sa ulo ko. At sa salamin, nakita ko ang nakangiting si Berna na siyang taong pumasok sa kwartong ito. Aba, may Diyosa pala rito. Malamang kaya niya ako tinawag na Diyosa ay dahil sa flower crown na nasa ulo ko. Pero seryoso, ate, ang ganda mo. Hug me, my little sister. Ate, bawal magdrama, okay? Masisira ang makeup mo kapag umiyak ka. Inangat ko ang kamay ko at hinaplos-haplos ang likuran niya. Berna, I'm sorry, para saan, ate? Nagtubig ang gilid ng mga mata ko nang maalala ko ang mabigat na desisyon na nagawa ko. Dahilan kung bakit sa mga nagdaang araw ay hindi ako mapanatag. May magiging kasalanan na naman ako sa iyo at alam kong masasaktan ka na naman ng dahil sa akin. But please, Berna, huwag kang magtanim ng galit sa akin, okay? Ginawa ko lang naman yun dahil yun ang tama. Kung ano man yung sinasabi mo, promise hindi ako magtatanim ng galit sa iyo. Alam ko naman kasi na hindi mo ako sasaktan ng walang sapat na dahilan.
Basta't ang palagi mong tandaan, nandito lang ako palagi sa tabi mo, kahit magkaroon pa ako ng sariling pamilya, hindi kita iiwan. Sakay ng puting kotse, dinala ako nito sa simbahan. Sinunod ng pamilya ni Dion ang pamahiin ng mga matatanda na bawal magkita ang dalawang ikakasal bago ang kasal. Kaya hindi kami nagkita ni Dion ngayong araw at kahapon. Kakaunti lang ang magiging bisita namin ni Dion sa kasal namin. Karamihan sa mga imbitado ay mga malalapit lang na kakilala ng pamilya namin, malalapit na kaibigan, at ibang kamag-anak. Ang nag-iisa ko namang kaibigan na si Anton ay hindi makakarating sa kadahilanang may personal siyang problema. Si Daphne naman, hindi ko alam kung dadating ba, pero umaasa akong dadating pa rin siya, pero kung hindi, maiintindihan ko pa rin siya, magiging masakit para sa kanya ang mangyayaring kasalan ngayong araw. Are you ready, ma'am? Oo, maya-maya ay nagbukas ang dalawang malaking kahoy na pintuan ng simbahan. Kumalabog ng malakas ang dibdib ko nang makita ko ang lahat ng mga taong nasa loob ng simbahan na sa akin nakatuon ang mga mata, pero ang talagang umagaw ng atensyon ko ay ang lalaking naghihintay sa akin sa harapan ng altar. Kasabay ng paglalakad ko papalapit sa altar ay ang pagtunog ng isang magandang musika. Bawat hakbang ko papalapit sa kanya ay siyang pagkabog ng dibdib ko. Tuluyan ang tumulo ang mga luha ko dahil sa halo-halong emosyon, hindi ko maipaliwanag ang saya ko habang nakikita kong naghihintay siya sa akin sa harapan ng altar, akala ko ay sa panaginip ko lang mararanasan ito. Ang araw na ito ay isa sa mga pinakamasayang araw para sa akin. Hinding-hindi ko makakalimutan ang araw na ito na ikakasal ako sa nag-iisang lalaking minahal ko. Pero ang lahat ng saya na nararamdaman ngayon ay maglalaho rin ngayong araw. At ang lahat ng saya na nararamdaman ay mapapalitan ng matinding galit at sakit. Matapos ng kasal sa simbahan ay dumiretso na kaming lahat sa reception ng kasal, dito sa malaking mansyon ng mga Villarama. May nagkukwentuhan habang nagtatawanan, may kumakain at umiinom. Panay rin ang pag-congrats ng mga dumalo sa aming dalawa ni Dion. Nang mapagod makipag-usap sa mga bisita, nagpaalam ako kay Dion na mauupo na lang muna sa pwesto namin para magpahinga. Hinayaan niya ako at gusto sana akong samahan pero may bisitang kumausap sa kanya kaya wala siyang nagawa kundi ang makipag-usap rito. Dapat ngayong gabi, masaya ako, kasi sa wakas, natupad na ang matagal kong pangarap, ang may kasal kay Dion, pero hindi ko magawang magsaya lalo na't alam kong may mangyayari mamaya. Bakit nag-iisa lang dito ang bride at mukhang malungkot pa? Mommy, bakit hindi kayo magkasama ni Dion? Inaasikaso niya po ang ibang mga bisita. Di ba't dapat magkasama kayo? Pagod na po kasi ako, kaya naupo po muna ako rito. Hindi na muli nagsalita pa ang mommy ni Dion. Nanahimik na lang din ako at iginala na lang ang tingin sa paligid. Saglit akong natigilan nang namataan ko si Dad sa hindi kalayuan na nakikipag-usap sa mga bisita. Mommy, pwede po bang magtanong, ano yun? Ano po ba talaga ang dahilan kung bakit ganoon na lang po ang galit ni Dad sa pamilya niyo noon? Naramdaman kong natigilan siya sa tanong kong yun, nang ibinaling ko sa kanya ang tingin ko ay nalaman kong tama nga ako, mukhang nagulat nga siya sa tanong kong yun. Malaking palaisipan pa rin po para sa akin kung bakit ganoon na lang ang galit ni Dad sa inyo. Simula ng pagkabata ko, palagi niya akong sinasabihang lumayo sa mga Villarama, mas lumala pa yun nang maging magka-schoolmate kami nila Kuya Lucas at Dion, palagi niyang sinasabi sa akin na masama raw ang mga Villarama, natatraydurin ka lang nito, sasaktan, at kung ano-ano pa. Pero lahat ng masasamang salita na sinasabi niya sa mga Villarama, hindi ko yun nakita ni isa sa inyo. Mabait ang pamilyang Villarama at sa tagal kong nakasama si Dion, ni kailanman ay hindi ko nakitang naging masama siya, nagiging tupakin at masungit lang siya kapag nagseselos noon, pero agad din babalik sa paglalambing sa akin. It was because of me, ano pong ibig niyong sabihin? Your dad, he's my former boyfriend, high school days nang magkaroon kami ng relasyon ng dad mo. Actually, ako ang unang naging girlfriend ng dad mo kaysa kay Rosita, na kaibigan ko. Hindi ko alam na nagkaroon pala sila ng relasyon ng ama ko. Magkaibigan po kayo ni Mommy. Hindi lang kami magkaibigan ni Rosita, mag-best friend pa. Mag-best friend din noon sina Julian at Randy. Sa high school sila nagkakilala at naging malapit na magkaibigan.
Kahit na alam nila na palaging naglalaban ang pamilya nila pagdating sa business, hindi yun naging hadlang sa pagiging magkaibigan nila. Sa naririnig na kwento, mas lalo ko lang nagugustuhan na malaman kung bakit ganoon ang galit ni Dad sa kanila. Magkaibigan pala sila ng dad ni Dion, pero bakit ngayon ay magkaaway na? Nagkagulo ang pagkakaibigan nila nang dahil sa akin nang ma-inlove ako kay Randy, habang kami pa ni Julian, na-inlove ako kay Randy, at nang malaman yun ng dad mo, doon sila nagkagulo at naging magkaaway. Akala ng dad mo, inaagaw ako sa kanya ni Randy, pero mali siya. May ideya na ako kung bakit ganoon na lang ang galit ni Dad sa kanila. Mas nagalit ang dad mo kay Randy nang makipaghiwalay ako sa kanya at si Randy ang piliin ko. Tinawag niyang mang-aagaw at traidor si Randy dahil sa nangyaring yun. Ngayon ay naiintindihan ko na kung bakit sinasabi ni Dad na tatraidorin lang ako ng mga Villarama, at doon na nagsimula ang awayan sa pagitan ng Villarama at Moralde. Ako ang dahilan ng lahat. Sinubukan naming humingi ng tawad sa dad mo, pero hindi niya kami pinakinggan ni Randy. I understand him, kasi mali naman talaga ang ginawa ko, siya ang boyfriend ko. Pero na-inlove ako sa iba at sa best friend niya pa, mas nasaktan pa. Siya nang ipagpalit ko siya kay Randy. Minsan tuloy, naiisip kong baka karma na sa akin ang nangyari sa anak kong si Lucas sa ginawa ko sa dad mo. Minahal ako ng dad mo ng sobra-sobra, pero ang ginawa ko ay niloko ko lang siya at ipinagpalit sa iba. Ako pa ang naging dahilan ng pagkasira ng pagkakaibigan nila ni Randy. Paano po naging magkarelasyon si Dad at si Mommy? Nakiusap ako kay Rosita na damayan si Julian nang mangyari ang gulong yun hanggang sa isang araw ay nabalitaan ko na lang na may relasyon na sila. Kung ganoon, si Mommy ang dumamay kay Dad sa mga panahong nasasaktan siya dahil sa ginawang panloloko ng Mommy ni Dion sa kanya. Ngayon ay mas inulan tuloy ako ng mga katanungan gaya ng, minahal ba talaga ni Dad si Mommy, o ginawa niya lang panakip butas? Kaya niya ba nagawang patayin si Mommy dahil hindi totoo ang pagmamahal niya rito? Mommy, ako na po ang humihingi ng tawad sa ginawa ni Dad kay Kuya Dion. Alam ko pong mali ang ginawa niyang yun. Kahit po sabihin natin na may ganoon kayong nakaraan, hindi niya pa rin po dapat ginawa. Yun kay Kuya Lucas. Maling-mali na pumatay siya ng tao. Kaya huwag mo pong isipin na karma ang nangyari kay Kuya Lucas dahil sa ginawa mo kay Dad. Wala ka pong kasalanan. Nagmahal ka lang po. At wala naman po tayong magagawa kung mas totoong pag-ibig ang naramdaman mo kay Daddy Randy kaysa sa dad ko. My son chose the right girl. Ngayon, alam ko na kung bakit ganoon ka na lang kamahal ng anak ko. Nakikita ko sa'yo si Rosita, ang best friend ko. Magkaugali kayo ng mommy mo. Pareho kayong mabait at maintindihin. Sayang nga lang, nawala agad siya. Pero alam ko kung nasaan man siya, masaya na siya. Salamat po sa pagtanggap sa akin. Nang unang beses na ipinakilala ka sa amin ng anak ko, tanggap ka na namin. Nabago lang ang pagtingin ko sa iyo dahil sa nangyari kay Dion. Pero ngayon ay naiintindihan ko na kung bakit kahit tutol ako sa plano noon ni Dion ay pumayag pa rin si Randy sa plano ng anak niya. Alam niya kasing ikaw ang ikakaligaya ni Dion. Welcome to our family, Araceli Villarama ka na ngayon. Masarap sa pakiramdam na tanggap nila ako kahit may malaking kasalanan si Dad sa kanila. Kaya heto na nga siguro ang panahon para suklian ko ang kabaitan ng mag-asawang Villarama sa akin, ibibigay ko sa kanila ang matagal na nilang inaasam. Nagpatuloy ang selebrasyon ng kasal namin ni Dion hanggang sa umuwi ang mga bisita. Nag-uusap si Dad at father-in-law ko sa isang gilid habang magkakasama naman sina Elton, Berna, at Mrs. Villarama sa isang tabi. Habang kami ni Dion ay tahimik na nakaupo sa table namin. Pero pinukaw ng mga papalapit na pulis ang atensyon naming lahat. Napatayo kami ni Dion mula sa pagkakaupo. Ang iba naman ay hinintay ang pagdating ng mga pulis sa kinaruhunan namin habang bakas sa mukha nila ang pagtataka. Isidro, bakit ngayon ka lang dumating? Tapos na ang selebrasyon. Siya ang sumalubong sa isang tao na nangunguna sa mga pulis. Ang tinutukoy niyang Isidro. I'm not here for the wedding, Julian. Nakita ko ang pagkunot ng noo ni Dad dahil sa sinabi ni Ninong Isidro. Then, anong ginagawa mo dito? May inabot kay Ninong Isidro na puting papel ang isang pulis na nasa likod lang nito saka muling hinarap si Dad. Ibinuka ni Ninong Isidro ang papel sa harapan ni Dad.
Nandito kami para arestuhin ka, Mr. Moralde. Nagulat ang lahat ng taong nandito sa narinig, lalo na si Dad. Ang tanging hindi lang nagulat ay ako. Arrest? Anong kasalanan ko para arestuhin niyo ako? Nanatili lang sa pagiging seryoso ang mukha ni Ninong Isidro. Julian Moralde, inaaresto ka namin sa salang pagpatay sa asawa mong si Rosita Moralde. Anong pinagsasabi niyo? Nangiligid ang luha sa mga mata ko habang pinagmamasdan ang demonyo kong ama. Alam ko na ang totoo, Dad, pinatay mo si Mommy. Dad, totoo ba? Pinatay mo si Mommy, pero paano mo nagawa yon, Dad? Di ba inatake si Mommy sa puso kaya siya namatay? Paanong? Humahagulgol na ng iyak ang kapatid ko, mababakas sa kanya ang matinding sakit sa pagkaalam ng katotohanan. Alam kong sa aming dalawa ni Berna, siya ang mas maaapektuhan kapag nalaman niya ang katotohanan, pero hindi ko naman pwedeng panghabang buhay na itago itong natuklasan ko. How can you do this to me? Sariling ama mo, ipapakulong mo. Kitang-kita ko sa mga nag-aalab niyang mga mata ang galit para sa akin. Ikaw ang dapat kong tinatanong niyan, Dad, paano mo nagawang patayin si Mommy? Paano mo nagawa iyon sa sarili mong asawa? Masakit para sa akin itong ginawa ko, pero ito ang tama, hindi ako pwedeng magbulag-bulagan lang at hayaan siyang hindi magbayad sa mga kasalanang ginawa niya. Bago ako humingi ng tulong kay Ninong Isidro na may malaking impluwensya sa lugar na ito at namumuno sa mga kapulisan dito, pinag-isipan ko na ito ng mabuti para wala akong pagsisihan sa huli, kaya sigurado ako sa desisyong ginawa ko. Pagbabayaran mo ang ginawa mo kay Mommy, pati na rin kay Kuya Lucas. Hindi ka man nakulong sa pagpatay mo kay Kuya Lucas, mabibigyan ko na rin siya ng hustisya dahil ngayon ay makuikulong ka na. Sisiguraduhin kung mabubulok ka sa kulungan at habang buhay mong pagsisisihan ang ginawa mong kasalanan. Tila may gusto siyang sabihin pero hindi na niya naituloy nang may dalawang pulis ang lumapit sa kanya para pasasan siya. Wala siya sa sarili habang pinupusasan siya ng mga pulis. Tinapunan lang ako ng tingin ni Ninong Isidro saka tumalikod una out maglakad ni Papa Alice. Gulat pa rin ang karamihan sa kanila, tila hindi makapaniwala sa mga nalaman ngayong gabi. Alam kong magmumukhang wala akong kwentang anak sa paningin ng iba dahil sa ginawa ko, pero wala akong pakialam. Ang mahalaga ay ginawa mo ang tama. Makakamit na nila Mommy at kaya Lucas ang hustisyang dapat ay matagal na nilang nakamit. Gulat pa rin ang karamihan sa kanila. Tila hindi makapaniwala sa mga nalaman ngayong gabi. Kaya nang medyo kumalma na ako at tumahan na sa pag-iyak, nagtungo kaming lahat sa salas at dito ko ipinaliwanag sa kanila ang lahat-lahat ng mga nangyari. Ikinwento ko rin sa kanila ang nalaman ko kay Daphne. Nilinis ni Dad ang lahat ng ebidensya bago niya dalhin ang bangkay ni Mommy noon sa bahay para iburol at ipinalabas na inatake ito sa puso. Sigurado akong may binayaran siya para maitago ang krimen niyang ito. Malaki ang pasasalamat ko kay Ninong Isidro, dahil malawak ang koneksyon niya sa lugar na ito, at dahil na rin sa ebidensyang ibinigay sa akin, napadali ang pagsampa ng kaso kay Dad at ang paghuli rito. Pero alam kong hindi pa magtatapos ang lahat. Magkakaroon pa rin ng hearing, ayon ba yung sinasabi mong masasaktan ako, ate? Nang malaman ko ang totoo kay Daphne, ayon agad ang naisip kong gawin. Kaya humingi ako ng tulong kay Ninong Isidro. I'm sorry kung nagawa ko yun sa sarili nating ama. Pero ayon ang tama, sana ay maintindihan mo ako, Berna. Dapat lang sa kanya ang makulong, ako na ang bahala sa kanya. Araceli, sambit ni Elton saka naglakad na papunta sa direksyong pinuntahan ni Berna. Salamat, Araceli, salamat at ginawa mo ang tama. Kahit na masakit yun para sa'yo. Huwag kang mag-alala, Araceli, nandito lang kami para sa inyong dalawa ni Berna. We're here, Araceli, hindi namin kayo pababayaan ni Berna. Thank you po, I'm lucky to have them. Hindi ko man sila tunay na kadugo ay ramdam ko ang malasakit nila sa amin ni Berna kahit na anak kami ng taong pumatay sa taong mahalaga sa pamilya nila. Kahit medyo gama na ang pakiramdam ko, hindi pa rin ako makatulog ng maayos noong gabing yon. Gumugulo pa rin sa akin ang mga nangyari, at kahit sigurado na akong tama ang ginawa ko, paulit-ulit ko pa rin tinatanong ang sarili kung tama nga bang ipinakulong ko ang sariling ama, sa aming lahat.
Ako ang pinakaapektado sa nangyari dahil ako ang gumawa ng paraan para maipakulong si Dad. Si Berna naman, dahil mag-isa na lang siya sa bahay dahil sa nangyari kay Dad ay dito na lang siya pinatuloy ng pamilya ni Dion, kaya nang magising ako, dumiretso agad ako sa kwarto kung saan natulog si Berna para kumustahin ito. Pero nagtaka ako nang hindi ko siya maabutan sa dito. Dito ko natagpuan si Berna, kasama sina Dion at ang mga magulang nito. Pero mas natuon ang mga mata ko sa dalawang pulis nang mapansin ko sila. Ano pong ginagawa niyo rito? Nakaramdam ako ng pagtataka nang mapansin kong tahimik si Dion at ang mag-asawang Villarama, habang si Berna naman ay tahimik na umiiyak at tulala. Nagpunta lang po kami rito para ibalita ang nangyari kay Mr. Julian Moralde. Paalis na rin po kami. Kumalabog ng malakas ang dibdib ko nang marinig ko ang pangalan ni Dad. Sa reaksyon pa lang ng mga taong nakapalibot sa akin, parang ipinapahiwatig nila na may nangyaring masama. Bakit? Ano ba ang nangyari kay Dad? Wala na po.